Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po. Okay, magsitayo ang lahat. Tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, magsiupo na kayo. Pero bago kayo magsiupo, pulutin nyo muna yung mga basura nyo at i-arrange nyo yung mga upuan nyo. Tapos na ba? Okay. So, ulit, magandang umaga mga bata. Magandang umaga po. So, alam nyo ba yung tinalakay natin nung nakaraan? Tungkol iyon sa mga namumuno sa lipunan at tungkulin nila. So, alam ko na mayroon kayong natutunan noong nakaraan. So, may gagawin tayo ngayon na activity. Una, basahin muna natin ang panuto. Iguhit sapat lang ang heart, Katangian ng mabuting pinuno. At saan kung ang sumusunod ay kung hindi. So, number 1, matalino at maparaan ang ano mo siya, puso or puso. puso. Very good. Magaling. Sa pangalawa, inuuna ang sariling kapakanan. Puso. Magaling. Tamad ang isang pinuno. San. Okay. Nanindigan sa katotohanan. Heart. Puso ito, magaling. May disiplina sa sarili. Ito ay Heart. puso. So, magaling. Bigyan natin ng 5 palakpak. Dahil tama na. 1, 2, 3, 4, 5. So, ngayon ay dadako. Dahil alam ko na may natutunan kayo sa noong nakaraang tinalakay natin, balik tayo naman ay tutungo sa panibagong aralin. Bago tayo tutungo sa ating panibagong aralin, atin munang sagutan ito para malaman natin kung ano ang ating tatalakayin ngayon. Basahin ang panuto. Suriin ang puzzle At hanapin ang mga tao na nagbibigay ng serbisyo sa ating komunidad. Isulat ito sa sagutang papel. So, isulat nyo, humanap kayo dito ng mga salita at isulat niyo sa papel. Tapos na ba mga bata? Okay na. Okay. So, ano ba ang yung mga nasulat dyan sa papel nyo? Tubero. Tubero. Saan dito ang tubero? Ito, tubero. Ano pa? Pulis. Saan na yung pulis dito? Pulis. Doktor. Doktor. Bombero. Guro. Bombero. Guro. Pulis, guro, at bombero. Ay, meron pa. Ito ay, alam niyo na kung ano ang mga nandito sa puzzle. Ngayon ay, ano kaya ang ating leksyon ngayon? Sa tingin niyo, anong leksyon natin ngayon? Namumuno at nag-aambag sa kaunlaran ng komunidad. Okay, magaling. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa namumuno at nag-aambag sa kaunlaran ng komunidad. Komunidad. So, bago tayo dadako sa ating pagpatuloy sa ating aralin, basahin muna natin ang mga layunin ng aralin ito. Una, maipamahayag ang pag-unawa sa iba't ibang pribadong samahan or NGOs na tumutulong sa pag-unlad ng komunidad. Pangalawa, maipapakita ang kahalagahan ng mga individual na gumagawa ng ambag para sa kapakanan at kaunlaran ng komunidad.
Pangatlo, maipakita ang pagpapahalaga sa mga taong may malasakit sa kapakanan ng iba. Itong mga layunin nito, ito ang gabay natin kung pagkatapos ng ating aralin kung ano ang inyong matutunan. Okay, sumunod dito. So ngayon ay igugrupo ko kayo sa dalawang pangkat. Dalawang pangkat at may gagawin kayo na iba't ibang gawain. Ito ang Group 1, Group 2. Ito ang gawain 1 at gawain 2. So, bigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan yan. So, natapos na ang 5 minuto. Tapos na ba ang lahat, mga bata? Tingnan nga natin kung tama ba ang inyong mga kasagutan. So, i-check natin. Okay, very magaling. May tama lahat ang inyong sagot. Nagbigay kayo ng fireworks clap. 1, 2, 3. So, ngayon ay magpapatuloy na tayo sa ating aralin. Alam nyo ba, mga bata, na may iba't ibang tanggapan ang pamahalaan na matatagpuan sa mga barangay o bayan? Alam nyo ba na ang barangay o bayan ay bawat bayan ay may munisipyo? Alam nyo ba yon? Bawat bayan may munisipyo? Opo. May mga kawani ang munisipyo na katuwang na mga pinuno sa pagbibigay serbisyo sa mga mamamayan. May ang mga taong, alam nyo ba kung ano yung mga taong nagbibigay serbisyo sa ating mamamayan o sa ating lipunan? Pulis, buro, Ito ang mga halimbawa. Mga tao o mamamayan nag-aambag sa kaunlaran ng komunidad. Ito ay, halimbawa ay, pulis, bombero, guro, doktor, basurero, PHW at iba pa. So, 'di ba? May binigay ako kanina sa inyo na larawan. So, 'yon ay mga taong tumutulong at nag-aambag sa kaunlaran ng komunidad. So, ngayon, ito yung larawan, no? 5. So, alam niyo ba na bukod sa mga taong nag-aambag sa lipunan para sa kaunlaran ay may tinatawag din na non-governmental organization o NGO. Alam niyo ba kung ano ito? Hindi. Okay, ngayon, ang non-governmental organization o NGO ay nagbibigay tulong tulad ng pakibasa, Christy, pakibasa, nagbibigay kaalaman sa mga magsasaka sa pagtatanim. Pangalawa naman, tumutulong sa pangangalaga sa kalikasan. At panghuli, pagbibigay serbisyong pangkalusugan at pang-edukasyon sa malalayong lugar. okay, mabuti. Maraming salamat sa inyong pagbasa. So, ito yung mga NGO, tinatawag na NGO. So, alam ko, tapos tayo sa ating aralin, alam ko na may natutunan kayo. May katanungan ako dito. Ano ang natutunan mo sa araling ating tinalakay? About sa Tumayo ka, about sa Clarice. governmental organization. Okay, magaling. Bigyan natin siya ng 3 palakpak. Ito naman, magbigay ng halimbawa ng mga tumutulong sa kaunlaran ng komunidad. So, sino-sino ang tumutulong sa kaunlaran ng komunidad? Guro, doktor, basurero, polis. Sino ang gustong sumagot? Tumayo.
Pulis, Pulis. bombero, guro, doktor, basurero, BHW at Okay, magaling. Bigyan natin siya ng 3 palakpak. So ngayon, ang panghuli ay anong mga ambag ang maaari mong gawin para sa kapakanan kanilang mga kapitbahay o komunidad. So kayo, bilang mag-aaral, ano ba ang kanang pwede ninyong matabang sa ato ang komunidad? Unsa man yung pwede matabang? Magtudlo, unsa pa man? O mugamot, kaya maglabay og basura sa tamang lalagyan, ganyan. Kung kanang nayo kakita mo basura dira sa kalsada, inyong punito, tas ilabay yun sa tama nga basurahan. So ngayon, alam ko na may natutunan kayo sa ating aralin. Kaya, dadako na tayo sa iba pang gawain. Kumuha kayo ng malinis na papel. Ano to? Isulat ang titik ng tamang sagot. Tapos na ba ang kumuha ng papel? Okay. Unang tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot. Unang tanong, ito ay tinatawag na ordinaryong mamamayan na maglilingkod sa mamamayan ng walang bayan. A. Magsasaka. B. Non-governmental organization o NGO. C. Police. Isagot nyo A, B, C. Ano ang tamang sagot? Okay, magaling. Letter B. Pangalawang tanong. Sila ay nagpapanatili ng katahimikan at kaayusan sa komunidad. A. Pulis. B. Basurero. C. Bombero. A. Ano ang tamang sagot? Basurero. Letter A. Ang tamang sagot ay pulis. Letter A. Pangatlong tanong. Sila ay nagpapanatili ng kalinisan at makiiwas sa sakit ng komunidad. Letter A, basurero. Letter B, magsasaka. Letter C, guro. Sino ba yung pumupulot sa mga basura sa Letter A. Basurero. Letter A. A. Ang tamang sagot. Magaling. Pangatlong katanungan. Sila naman ay tumutulong kung may sunog o sakuna sa komunidad. C. Ano ang tamang sagot? Letter A, guro. Letter B, doktor. Letter C, bumbero. Bombero. Magaling. Letter C, bumbero. At ang panghuling tanong naman ay, bilang isang mag-aaral, dapat ba nating pahalagahan ang mga taong may malasakit sa kapwa at sa kapakanan ng iba? Letter A, oo. Letter B, hindi. Letter C, hindi ko alam. Ano ba ang Letter tamang A. sagot? O, dapat nating pahalagahan ang mga taong tumutulong na mapaunlad ang ating komunidad. Ang tamang sagot ay letter A. So ngayon, may natutunan ba kayo sa ating aralin? Opo. Okay, magaling. Bigyan natin ng 5 bagsak ang lahat. 1, 2, 3. Dahil alam ko na may natutunan kayo, kumuha kayo ng kwaderno at isulat ang takdang aralin. Takdang aralin. Panoto, sa tulong ng iyong magulang o nakakatandang miyembro ng pamilya, isulat sa loob ng bilog ang pangalan ng isang non-governmental organization o NGO. Ilista ang serbisyong binibigay nito sa mga mamamayan. Gawin ito sa malinis na papel. So, may nakita di ba kayong bilog dito? Dito nilagay yung non-governmental organization at yung mga yung serbisyo na binibigay nila, dito nyo ilagay. So, tapos na ba ang inyong sulat? Yes. Okay, magaling. Dahil tapos na yung isulat, magsitayo ang lahat. At dahil tapos na tayo sa ating aralin, tayo ay uuwi na. Manalangin muna tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa ngalan ng Ama, ng Anak. At goodbye, class. Goodbye. And thank you, Teacher Jobel. Teacher Jobel. Okay.
Bye-bye. Mag-ingat kayo sa iyong pag-uwi.